Good morning, everyone. Time check here is 8:20 in the morning of December 12. Bukas, Friday the 13th. 'Di ba may mga pamahiin tayo mga Katoliko kapag Friday the 13th, dapat hindi tayo lumalabas ng bahay o nag-iingat tayo sa ating mga pupuntahan. Anyway guys, kagabi nag gusto ko sana magbigay ng reaction dun kay Sofronio Vasquez, yung unang Asian, winner ng The Voice United States of America. Ay nakakatuwa kasi yung kanyang journey from loser to winner, 'di ba? Kasi ilang mga sinalihang malakihang kompetisyon sa singing ang kanyang sinalihan sa Pilipinas. First yung The Voice. Then sumali din siya sa Tawag ng Tanghala nung 2016 pero hindi siya nanalo. Gustong-gusto ko siya bigyan ng reaction with video. Kaya lang guys, napakahigpit kahit yung local lang natin, local media na like sa show H Showtime at saka sa ABS-CBN dun sa Tawag tang Tawag ng Tanghalan program, kina-copyright po tayo at bina-block yung ating video kaya hindi ko na siya in-upload. Well, in-upload ko pero tinanggal din nila yung mga part na nag-show tayo ng, mga video nila. Katulad noong naalala niyo yung kay Carlos Yulo na nagpa-interview sila o in-interview sila ni Tony Talks tapos slide lang diyan ng kaunti o nag-present lang ng konti si Miss Tony Talks ng a short part of, Olympics competition sa Paris, 'di ba blinak din sila? I don't know if that's true kasi 'yun ang kumalat na balita noon, na take down yung kanilang, interview. Buti na lang siyempre pagka ganyang recorded meron pa naman niyan naka-save. So nire-upload ulit ni Miss Tony Talks, almost 2 million na ang viewers noon nung na-take down yung particular video tapos nire-upload ulit nila. Ang sabi nila technical. Pero may lumalabas din ng mga balita na nag-claim yung, Paris Olympics ng video kaya na-take down. So, dito rin napakahigpit ng The Voice USA at kahit dito sa atin diyan sa atin sa lokal, nag-aano rin sila, nagke-claim ng copyright kaya hindi na natin itinuloy. Pero napakaganda siyang bigyan ng reactions kasi Mindanaoans, probinsyano, determinado o lahat na ng do. Napakagaling kaya congratulations na lang sa ating kababayan na si Sofronio Vasquez, isang bisdak. So ngayon guys, dito tayo dahil ito sana dapat yung aking i-reactionan na kay VP Sara dahil nakita ko nung paggising ko ng Martes ng umaga kahapon, nakita ko itong, video ni Kelv. So ngayon, nag-subscribe ako kay Kelv dahil at nag-comment ako dun, nag-reply din siya na napaka-humble nga daw ni VP Sara. Di ko lang talaga maarok kung bakit itong ibang mga vlogger ng mga Marcos ay sukdulan yung galit nila dahil dun sa confidential fund. Si Attorney Guanzo na nga ang nagpaliwanag na ang confidential fund ay mananatiling confidential. Ewan ko itong mga tao na 'to kung bakit, hindi nila maintindihan. So, ang daming naninira ng mga vlogger kay VP Sara. Akala nila alam nila yung pinagkagastuhan ng pera. Akala nila sure na sila o may resibo na sila kung saan talaga napunta yung pera. Isasagutin pa nga lang ng Vice President sa impeachment process o doon sa COA ongoing pa 6 months na auditing pa ang mangyayari. Anyway, 'wag na tayong makialam diyan. Dapat sa mga legal counsel na 'yan natin ipaubaya. Dito lang, gusto ko lang makita talaga yung pagka-humble niya. Kaya isa ito sa mga inahangaan ng mga tao dahil ito, panoorin natin 'to. So, i-share ko sa inyo. Sana 'yon? Ito, kay Kelf ito, kay Kelf.
So, tingnan niyo kung gaano ka-humble si VP Sara. Mga kababayan, nagulat ng ating mata sa mga pagbabago nating nakikita. Kaya pa ba natin itong mawala na lang bigla? Dapat talagang ito ipapatuloy upang ang pagkulari lalong umuspo. Takbo, sana takbo, ikaw ang aming Pangulo. Takbo, sana takbo, tingin ang bayan mo. Ipapatuloy mo ang pagbabago na pinahangad ng bawat Pilipino. Takbo, sana takbo. Mga kababayan, nasa puso niya talaga ang mabuno sa bayan may tunay na malasakit sa kapwa. Kaya ikaw at ako, pagkaisa na tayo, ay magpatuloy ang tunay na pagbabago. Sigaw mga Pilipino, Duterte ako! Takbo, sana takbo, ikaw ang aming Pangulo. Takbo, sana takbo, tingin ang bayan mo. Ipapatuloy mo ang pagbabago na hinahangad ng bawat Pilipino. Takbo, sana takbo. Takbo, sana takbo, ikaw ang aming Pangulo. Stop ko muna diyan. Napaka-ano niya, napaka-accommodating na Vice President. Alam niyo kung bakit din siya humble and accommodating? Humble because pumupunta siya sa mga liblib na lugar, this is in Mindoro, na hindi siya naka-chopper, hindi siya naka-helicopter, commute, balsa. Gano'n siya galing magbigay serbisyo sa mga mamamayang Filipino. Ang hindi ko maintindihan sa kabila ng kanyang pagtatrabaho, binabatikos siya. 'Di ba, yung mga iba diyan na pupunta, si Amy Marcos pupunta lang sa Veterans Hospital para bisitahin si Attorney Lopez, yung, USEC ni Beefy. Chopper, 'di ba? Samantalang ito, rukrok, delikado na lugar. Kasi ano na 'to, kumbaga interior na ito sa Mindoro, pero tingnan niyo, very simple. Wala siyang pakialam sa kanyang seguridad, basta ang importante sa kanya mag-abot ng serbisyo, hindi lang namahagi o namigay ng serbisyo na ipinaabot sa ibang kamay, kundi personal na siya mismo ang, pumunta sa lugar. So, yun ang dapat natin maintindihan, na ang BFIP Sara ay nagtatrabaho. Wala ngang kaarte-arte, 'di ba? Wala ngang mga Hermes bag o mga personalized van o kaya relo na magagara na katulad ni yung mga nasa Congress, yung dating professor sa UP at, ano na ngayon, nasa Congress na fineature nila Jojo de Guzman yung nakakalulang prices ng mga relo nila Abante at saka yung nakalimutan ko itong teacher dati na nagta-tricycle tapos
tingnan niyo kung gaano na ngayon umasta. Tapos nakaupo lang doon, nagwawalda sila ng pera sa kaban ng bayan, sa kahihiring dahil sa kanilang mga merienda, breakfast, tanghalian, merienda ulit, dinner. Samantala ito nagpapaabot ng serbisyo sa mga kasuluk-sulukang mga parte ng Pilipinas kasi hindi lang 'to first time. This week o last week, meron din siyang pinuntahan somewhere in Cagayan at, Cagayan Valley, 'di ba? Nandoon din siya, na dinumog siya ng mga bata. Grabe, ewan ko lang kung bakit itong mga tao like yung mga vlogger kagabi na napanood ko ng mga bading, grabe kung makasira kay BP Sara pati ito si Mima, Mima ba yun? Na kung pangit ako mas pangit siya, nakakainis. O 'di ba? Nabubulag yung mga kababayan natin na nambabatikos dito kay BP Sara na nagbibigay naman serbisyo. Takbo sa takbo, tingin ng bayan mo. Buong tiwala, namin sa'yo. Ang susunod na sandigan ng Pilipino. Takbo sa takbo, ipapatuloy mo ang pagbabago na hinahangad ng bawat Pilipino. Takbo sa Sama-sama kay Inday Sara, 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 ang agilangang timog, walang inuurong ng laban, tapat na paglilingkod ang ilalaan, may talino at kakayahan, na mapaunlad ang ating bayan. Sama-sama kay Inday Sara, may natatanging kakayahan. Stop na natin. Gano'n, yun lang naman ang gusto ko ipakita sa inyo, yung kasimplihan ng Vice President na pumupunta talaga siya sa mga sulok-sulok ng parte ng Pilipinas. Hindi lang siya nakahilata do'n sa kanyang opisina o nakaupo. According nga do'n sa kanyang press con sa opisina niya, hindi siya nag-i-aircon. Kasi siguro nagtitipid sa gastos, gano'n ang Vice President natin. Ang hindi ko maintindihan talaga, uulitin ko kung bakit gano'n na lang siraan nitong mga Marcos vlogger ang Vice President. Dapat kung sino man, kung meron man dapat dito sirain, yung ating Pangulo. Kasi tingnan mo 'yan, diyan sa aking vlog na tungkol sa pagpunta niya sa United Arab Emirates, 200 almost to 203,000 na ang nanood. Lahat do'n ng mga 99% na nag-comment doon, ayaw siyang katagpuin do'n sa pagbisita niya sa United Arab Emirates. Ayaw siyang katagpuin ng majority ng mga OFW dahil sa hindi na sila naniniwala. At kung meron man doon nagsasabi na kung meron man gustong pumunta sa meet and greet ng Pangulo, yun ay pag-rally against sa kanya. Siguro aanuhin nila yung kukumprontahin nila na ano na ba talagang direksyon ng ating bansa. Tingnan niyo doon sa comment section ng aking vlog 12 days ago. 203,000 na ang nanood. Majority sa mga comment o 99% mga galit kay
PBBM. Yun ay may dahilan kung bakit sila nagagalit dahil nakikita nyo lahat ng mga speeches ni PBBM, mali-mali na yung nagtanim, tas nag-ani, yung magtanim ng gulay at bigas. Kailan ka nakarinig ng isang presidente na itatanim ang bigas? Ibigas na nga yun eh. 'Di ba? Only kay PBBM. Sa kanya lang yan. Kaya yung mapanirang mga vlogger kay BP Sara, ngayon lang kayo masaya kasi malakas pa yung nasa admin nyo pa yung pera ng taong bayan. Pero once na tumakbo ito ng presidente, ewan ko lang at manalo, ewan ko kung saan kayo damputin. Kasi sobra-sobra yung paninira ninyo. Dapat ang inyong ikinokorek yung pangulo ninyo. Dahil pangulo ko din siya naman, pero pangulo ko din siya dati pero nawala eh. Nadismaya ako dahil sa mga kabulastugan na pinagagawa, lalo na yung pulburon. Yan ang number 1 na nakapag-down sa kanya at yan ang number 1 na nakapag-discourage sa akin nung napatunayan na authenticated siya sa US. At hindi niya dinidebunk. Hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya na hindi ako gumagamit dahil totoo gumagamit. Asan ka pa ba? Andyan si Miss Cathy, andyan si Sir Jonathan Morales, andyan si PRRD, andyan si Maharlika at iba pang mga circles. Si ex-Senator Nikki Cositeng na gumagamit talaga ang ating Pangulo. So, dun talaga ako nadismaya ng husto kaya sabi ko sayang yung boto ko dito. Sana noon pa ito naglabasan ng mga issue ng pulburon at hindi na ako nakaambag sa numero ng boto ni PBBM. Sana binigay ko na lang kay, sino ba yung mga kaano niya noon? Si Isko Moreno. Sana binigay ko na lang kay Isko. Yun lamang guys. Congratulations sa ating Vice President na napakatapang dahil nakita ko yung press con niya kahapon, napanood ko. Kahit nag-volunteer si Kong Marcoleta, ayan no, napakagaling din na abogado. Mas pinili ng BP Sara na magserbisyo si Kong Marcoleta kaysa sa maantalaan niya sa kanyang mga kaso na haharapin o doon sa impeachment. Ganun ka selfless ang Vice President. Hindi niya tinanggap yung offer ni Kong Marcoleta na maging legal team sa impeachment process. Kasi mas gusto niya magtrabaho si Kong Marcoleta kaysa sa mapending ang government duty dito sa kanyang mga haharaping impeachment cases at iba pang mga kaso. Ganon ang tunay na nagsiserbisyo, hindi puro pabulsa, kundi concern sa mga mamamayang Filipino. So yun lamang po. Maraming salamat and I'll see you on our next vlog. Malapit ng election kaya magugulat kayo dito sa ating talk show na nag-stop tayo sa pagla-live kasi wala na talaga akong oras. Nakakaakyat ako dito sa aking room mga 10:30, 11 ng gabi. So hindi ko na kaya yan mag-handle na ng mga live stream. Kaya ito na lang muna ang gagawin natin hanggang umabot tayo sa election. May 12, 2025. So thank you for watching and I'll see you again. Bye.